Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Sa vlog na ito, i-share ko sa inyo yung napakaraming projects ni dating Presidente Ferdinand E. Marcos. Alam niyo ba guys na ang projects ni Ferdinand E. Marcos ay hindi na isulat sa mga libro na kasaysayan ng Pilipinas. At ayon nga kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, kahit bigyan siya ng 20 taon or 20 years, hindi niya kayang tapatan ang mga nagawang proyekto ni dating Presidente Ferdinand E. Marcos. Itong kinatatayuan ko guys ay isa sa mga projects ni dating Presidente Ferdinand E. Marcos. Ito ay ang San Juanico Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. At ito rin ay hindi nailagay sa mga libro ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito guys, panoorin at pakinggan nyo ito. Hindi kayang tapatan ni Duterte ang build ni Marcos. Lilinawin lang natin, hindi tayo anti-Duterte. Ipinagmamalaki natin si Pangulong Duterte sapagkat malaki ang ambag niya sa pag-unlad ng Pilipinas. Nasabi natin ito sapagkat yan mismo ang sinabi ni Pangulong Duterte at yan naman ang katotohanan. I-recap lang natin saglit. Ayon kay Pangulong Duterte, kahit bigyan pa siya ng 20 taon ay hindi niya magagawa ang mga nagawa ni Pangulong Marcos. Heto na, umpisahan natin. Si Pangulong Marcos ang kaisa-isang presidente ng Pilipinas na nakapagpagawa ng pinakamahabang highway sa buong bansa. Ito ay ang Pan-Philippine Highway o ang mas kilala sa tawag na Maharlika Highway o Daang Maharlika. Ang highway na ito ay may habang 3,517 kilometers. Pinagdudugtong nito ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Maharlika Highway ay kilala sa tawag ng mga Cebuano na Dalang Halangdon. Tinawag din ito na Asian Highway 26 o AH26. Papaano nito pinagdudugtong ang Luzon, Visayas at Mindanao? Ang Maharlika Highway ay binubuo ng network of roads, expressways, bridges, and ferry services. Ibig sabihin, kapag tawid dagat, ang mga barko ay dumadaan sa iisang ruta lamang. Ang ruta na yan ay bahagi ng Pan-Philippine Highway o Maharlika Highway. Ang Maharlika Highway ay tinaguriang principal transport backbone component of the national transport. Ibig sabihin, kapag sinabing backbone, kumbaga sa tao, ay hindi makatatayo kung wala ang buto sa likod o ang gulugod. Ang Maharlika Highway ay ang gulugod ng transportasyon sa buong bansa. Kung wala ang Maharlika Highway ay hindi makatatayo o hindi susulong ang transportasyon sa buong Pilipinas. Idagdag pa dito ang Circumferential Road 1 to 10 o ang C1 to C10 na ang pinaka kilala nga natin sa isa sa mga ito ay ang C5. Tanging si Pangulong Ferdinand Marcos lamang ang kaisa-isang Pangulo ng Pilipinas na nakapagpagawa ng pinakamahabang highway sa buong bansa na nagsisimula sa Luzon at ang dulo ay nasa Mindanao. Dumako naman tayo sa mga tulay na ipinagawa ni Pangulong Marcos. Unahin na natin ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Ito ay ang Candaba Viaduct Bridge. Nagsisimula ito sa Bulacan at ang dulo ay nasa Pampanga. Ipinagawa ito ni Pangulong Macoy noong 1976 at may habang 5 kilometro. Binabagtas ng tulay na ito ang Candaba Swamp at ang Pampanga River sa Inlex o ang North Luzon Expressway. Tinagurian ang tulay na ito na the major trade artery to the north. Ibig sabihin, ang tulay na ito ay pangunahing daluyan ng mga kalakal papasok at palabas ng bahaging norte ng Pilipinas. Samantala, sa magkahiwalay na taon ay 3 tulay ang ipinagawa ni Pangulong Marcos sa Leyte. Noong 1972 ay ipinagawa ang Mao Bridge at ang San Juanico Bridge na may habang mahigit 2 kilometro. Pinagdudugtong ng San Juanico Bridge ang Samar at Leyte. Noong 1975 naman ay ipinagawa ang Biliran Bridge.
Ang Bunton Bridge naman sa Cagayan ay ipinagawa noong 1974. Ito ay may habang mahigit 1 kilometro. Patapat Viaduct Bridge sa Ilocos Norte noong 1986. Pinagdudugtong nito ang Ilocos Norte at Cagayan Province. Magapit Suspension Bridge sa Cagayan noong 1978. Mactan Mandawi Bridge sa Cebu noong 1973. Old Lokban Bridge sa Cagayan noong 1968. Magdiwang Bridge sa Romblon noong 1975. Kalilayan Bridge sa Quezon Province noong 1984. Agus Bridge sa Lanao del Norte noong 1978. Amnay Bridge sa Blayan Occidental, Mindoro noong 1985. Kawayan Bridge sa Sorsogon City 1977. Don Mariano Marcos Bridge sa Dolores Abra 1974. General Luna Bridge sa Cabanatuan, Nueva Ecija noong 1974. San Jose Bridge sa Rodriguez Rizal noong 1978. Sindangan Bridge, Sindangan Zamboanga del Norte noong 1967. Sipukot Bridge, Sipukot Camarines Norte 1972. Tamuntaka Bridge, Maguindanao 1965. Wawa Bridge, Liluan Southern Leyte 1977. Napag-uusapan na lang din ang transportasyon noong 1972 sa bisa ng Executive Order No. 387 ay pinalaki at ipinaayos ang Manila International Airport. Noong 1977 naman ay ipinagawa ang Port of Cagayan de Oro at ipinagawa naman ang Port of General Santos City noong 1968. Sa bisa naman ng Presidential Decree No. 505 ay itinatag ang Philippine Port Authority noong 1974. Dumako naman tayo sa sektor ng enerhiya. Ito ay tungkol sa kuryente na dumadaloy sa ating mga tahanan. Noong panahon ng Pangulong Marcos ay napakarami ng power plant na ipinagawa niya upang maghatid ng kuryente hindi lamang sa ating mga tahanan kundi sa lahat ng mga establishmento at pabrika sa buong Pilipinas. Isa-isahin natin. Palinpinon Geothermal Power Plant sa Valencia Negros Oriental na ipinagawa noong 1983. Calaca Coal Power Plant sa Batangas 1984. Magat Hydroelectric Power Plant Isabela 1978. Pantabangan Masiway Hydroelectric Power Plant Nueva Ecija 1977. Pulangi Hydroelectric Power Plant Bukidnon 1986. Agus 7 Hydroelectric Power Plant Iligan City, Lanao del Norte 1982. Agus 6 Hydroelectric Power Plant Iligan City, Lanao del Norte 1979. Agus 5 Hydroelectric Power Plant Iligan, Lanao del Norte 1980. Agus 4 Hydroelectric Power Plant Barangay Nangka, Lanao del Norte 1979. Agus 2 Hydroelectric Power Plant Sagiyaran, Lanao del Sur 1975. Kalayaan Hydroelectric Power Plant Laguna 1983. Angat Hydroelectric Power Plant Bulacan 1967. Tiwi Geothermal Power Plant Albay 1979. Cebu Thermal Power Plant 1981. Leyte Geothermal Power Plant 1977. Makiling Banahaw Geothermal Power Plant Kalawan Laguna 1979. Bataan Nuclear Power Plant 1976. Ang mga nabanggit natin na hydropower plant ay hindi lang naghahatid sa atin ng kuryente, kundi naghahatid din sa atin ng daloy ng tubig sa mga gripo ng ating tahanan at naghahatid din ng daloy ng tubig sa mga irigasyon sa mga palayan sa buong Pilipinas. Ang lahat ng power plant na ito ay pinakikinabangan ng mga Pilipino mula pa noong panahon ng Pangulong Marcos hanggang sa panahon natin ngayon at maging hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pinoy. Dumako naman tayo sa sektor ng edukasyon. Noong panahon ng Pangulong Marcos ay maraming paaralan sa kolehiyo ang ipinatayo. Malaking bahagi ng budget ng gobyerno ang inilalaan sa edukasyon noon. Kaya naman ang ating lahi o lahing Pilipino ang tinaguri ang pinakamagaling mag-Ingles na lahi sa buong Asia. Pilipinas ang pinakamataas ang literacy rate noon sa buong kontinente ng Asia. Narito ang mga universities and state colleges na ipinatayo ng Pangulong Marcos. Don Mariano Marcos Memorial State University La Union, Kalinga Apayao State College,
Abra State University of Science and Technology, Pangasinan State University, University of Southern Philippines, Philippine College of Aeronautics, Cagayan State University, Quirino State University, Isabela State University, Pampanga Agricultural College, Mindoro State College of Agriculture and Technology, Occidental Mindoro State College, Palawan State College, Bicol University, Camarines Sur Polytechnic College, Rizal Technological Institute, Technological University of the Philippines, Capiz State University, Guimaras State College, Northern Negros State College, West Visayas State University, Southern Leyte State University Hinunangan, Southern Leyte State University Tomas Opus, Southern Leyte State University Bontoc, Basilan State College, Western Mindanao State University Aurora, Western Mindanao State University Diplahan, Western Mindanao State University Sibugay, Western Mindanao State University Ipil Campus, Western Mindanao State University Malangas, Western Mindanao State University Zamboanga del Sur, Western Mindanao State University Pagadian City, Western Mindanao State University Pitugo, Western Mindanao State University San Ramon, Western Mindanao State University Tunggawan, Central Mindanao University Library Bukidnon, Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology, Northwestern Mindanao State College of Science and Technology, Davao del Norte College of Fisheries, Panabo City, Mati Community College, Davao Oriental, Southern Philippines Agribusiness and Marine Aquatic School of Technology, Mati, Davao City, Cotabato Foundation College of Science and Technology, Cotabato City State Polytechnic College, Mindanao State University Iligan Institute of Technology, Mindanao State University General Santos City, Surigao del Sur State University, Surigao del Norte School of Arts and Trades na ngayon ay Surigao State College of Technology na, Sulu State College, Hulu, Tawi-Tawi Regional Agricultural College, Adjong Memorial Polytechnic State College. Dumako naman tayo sa sektor ng kalusugan. Ang Pangulong Ferdinand Marcos at First Lady Imelda Marcos ang nagpatayo ng Heart Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Lung Center, at sa kanilang pagsisikap din ay pinalaki at isinaayos ang Philippine General Hospital dahil ito ay lubusang napinsala ng nakaraang World War II. Sa sektor ng sining, narito ang kanilang nagawa. Ipinatayo nila ang Fox Art Theater of the Philippines, Film Center of the Philippines, Philippine International Convention Center. Isama na natin ang Nayong Pilipino at Coconut Palace. Narito naman ang achievement ni Pangulong Marcos sa komunikasyon. Nagpatayo siya ng maraming domestic and international satellites sa buong Pilipinas. Ipinagawa niya rin ang kauna-unahang linya ng telepono sa buong bansa. Ito ay ang Submarine Cable Telecommunication System na ipinagawa noong 1983. Ito ay linya ng komunikasyon na inilatag sa ilalim ng dagat. Tinawag ito na ASEAN Cable System sapagkat ito ang kauna-unahang submarine cable sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Dumako naman tayo sa mga pabahay na ipinagawa ng mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos sa pamamagitan ng Executive Order No. 517 noong January 9, 1979 ay itinatag ang BLIS Project o ang Bagong Lipunan Improvement of Sites and Services. Sa pamamagitan ng BLIS ay nakapagpatayo sila ng 5,016 condominium units noong 1985 at ipinamigay sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino.
Nakapagpagawa din sila ng 450,000 shelters sa buong bansa na may kasamang basic and income generating services gaya ng dagat-dagatan sa Tondo, Malabon at Navotas. Naipagawa din nila ang kauna-unahang Muslim community sa buong Metro Manila. Ito ay ang Maharlika Village sa Taguig. Naipatayo din nila ang Philippine Refugee Processing Center sa Morong, Bataan na nakatulong sa 400,000 refugees. Sa pamamagitan din ng BLIS ay naitatag ang Pag-ibig Fund na isinabatas noong June 11, 1978. Ito ang naging solusyon ng pamahalaan noon para sa National Savings Program and Financing System. Ito ang nagbibigay ng oportunidad sa mga manggagawang Pilipino na magkaroon ng sariling bahay at lupa sa abot kayang halaga. Dumako naman tayo sa modernization program ng Pangulong Marcos para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Noong 1965 to 1967 ay nakabili ang ating pamahalaan ng 19 units F-5-A fighter jet at 3 units F-5-B fighter jets. Ang mga piloto ng fighter jets na ito ay tinawag na Blue Diamond Aerobatic Team noong 1968. Ang Blue Diamond Aerobatic Team ay isa sa pinakanaunang formal aerobatic team sa buong mundo. Tuwing Independence Day ay nagsasagawa sila ng aerobatic show sa Himpapawid upang ipakita sa buong mundo ang kakayahan at kasanayan ng mga Pilipinong piloto. Hukbong pandagat, ang ating pamahalaan noon ay nakabili ng mga Navy warships kagaya ng mga sumusunod: BRP Andres Bonifacio PF-7 1976, BRP Gregorio del Pilar PF-8 1976, BRP Gigo Silang PF-9 1976, BRP Francisco Dagohoy 1979. Warship Destroyers: BRP Raha Lacandula 1976, BRP Dato Kalanchaw PS-76 1967, BRP Dato Sikatuna PF-5 1976, BRP Raha Humabon PS-11 1978, Fleet Minesweeper BRP Dato Tupas PS-18 1975, RPS Zambales at RPS Zamboanga del Norte 1979, RPS Davao del Norte at RPS Davao del Sur 1979, BRP Nueva Vizcaya 1968, BRP Negros Oriental 1976. Ang administrasyong Marcos noon ay nakabili ng 26 units amphibious warfare vessels at isang hospital ship na pinangalan ng RPS Hospital ng Tulungan 1975. Ang mga ito ay ginagamit pa rin hanggang sa ngayon, ngunit ang iba ay pinabayaan na lamang hanggang sa kalawangin at ang iba pa nga ay ibinenta bilang scrap materials ng mga sumunod na administrasyon. Sa panahon din ng administrasyon ng Pangulong Marcos ay nakagawa ang Pilipinas ng Philippine-made rocket na pinangalan ng Bongbong 1 sa ilalim ng Santa Barbara Project. Ang Bongbong 1 rocket ay isa sa mga pioneer sa buong kontinente ng Asia. Idagdag na rin natin ang Labor Code of the Philippines na isa sa mga legacy ng Pangulong Marcos. Yan ay isinibatas noong 1974 sa bisa ng Presidential Decree No. 442. Dahil sa batas na ito ay nagkaroon tayo ng 13-month pay, nagkaroon tayo ng sapat na bayad para sa ating mga overtimes, at nagkaroon din tayo ng karapatan na bumuo at sumali sa mga union. Ayon nga guys kay dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kung sakali siya ay manalo na Pangulo ng ating bansa, itutuloy niya ang mga naiwang proyekto ng kanyang ama na si dating President Ferdinand E. Marcos. Itutuloy niya ang Build program ni dating Presidente Ferdinand E. Marcos. Ito guys, pakinggan at panoorin nyo ito. Si Bongbong Marcos na mismo ang nagsalita tungkol sa build ng kanyang ama. Ngunit bago tayo magpatuloy mga kaibigan ay mayroon lamang tayong isang bagay na nais linawin tungkol sa nakaraan nating video. Ang video na iyon ay hindi pagkukumpara sa Pangulong Duterte at sa Pangulong Marcos sapagkat pareho natin silang iniidolo, pareho natin silang hinahangaan, pareho natin silang ipinagmamalaki. Kung anuman ang nakalagay sa pamagat at sa thumbnail ng video na iyon at kung anuman ang sinabi natin
sa unang bahagi ng video na iyon ay inulit lamang natin kung ano ang sinabi mismo ng Pangulong Duterte. Napakamababang loob ng Pangulong Duterte, isa sa mga bagay na hinahangaan natin sa kanya. I-recap lang natin saglit. Sir, would you say that there is similarities in terms of leadership of ex-President Marcos and your leadership? With against Kayo, meron po bang similarity? Wala eh. Yung I leadership cannot ninyo? much even a fraction of what he had. He was very bright. So, sir, do you believe all of Marcos' years as president were good? Well, in the sense that we take it as a time for a man to be president. Hindi mo masabi na lahat na masama ang ginawa niya. All the things that Marcos has built, nandyan pa hanggang makikita mo eh. Ay, iba dumaan mo lang. May isang highway na tama. Ito si Ferdinand Marcos really planned his life to serve his country as president. For after all, I said, not everybody knows it, my father and Ferdinand Marcos were close allies. Sir, what in the Marcos governance would you copy in your own presidency? Kita mo naman, biyayang dagat maganda yun eh. Masanagana 99 maganda yun eh. Ba't yung nanon na siya, they allow, binigay na niya sa tao, this is the blueprint. Pero overall, I think that he did something good for the country. For after all, we elected him. And he was not, sabi mo na, may isang word dito na tamad. Hindi tamad yun. I believe that he was really, even asleep, he was thinking about his work as president. Look at the structures that Marcos built. Nandiyan pa, ginagamit pa. Marahil kaya iyon nasabi ng Pangulong Duterte ay sapagkat sadyang mababang loob lamang siya. Ngunit hindi lingid sa atin na ang build ng Pangulong Duterte ay nakabase lahat sa blueprint na iniwan ng Pangulong Marcos. Ibig sabihin ay sinusundan lamang ng Pangulong Duterte ang build ng Pangulong Marcos. Sana ay buksan ninyo ang inyong isipan mga kaibigan sapagkat wala tayong itulak kabigin sa Pangulong Duterte at sa Pangulong Marcos. Ang isa rin sa dahilan kaya natin ginawa ang video na iyon ay upang sagutin ang paratang ng ilan na ang Pangulong Marcos daw ay walang nagawa sa loob ng mahigit 20 taon na kanyang panunungkulan. Nakita ninyo kung gaano karami ang legacy ng Pangulong Marcos sa ating lahat na mga Pilipino. Ang lahat ng iyon ay pinakikinabangan natin ngayon. Kung pareho pala nating iniidolo si Pangulong Marcos at si Pangulong Duterte, bakit kung ganun ay tungkol lamang sa Pangulong Marcos ang tinatalakay natin sa YouTube channel na ito? Narito ang dahilan ko, mga kaibigan. Ang build ng Pangulong Duterte ngayon ay hindi ko na kailangang talakayin pa dito sa ating channel sapagkat ang lahat ay nakikita natin ngayon sapagkat ang mga ito ay nangyayari ngayon sa ating panahon mismo. Kaya pamilyar tayong lahat sa mga build ng Pangulong Duterte. Samantalang ang build ng Pangulong Marcos ay kinalimutan na o nakalimutan na o kaya naman ay tinabunan pa ng mga oligarko. Ang mabubuting ginawa ng Pangulong Marcos sa Pilipinas ay hindi na naalaala pa ng mga Pilipino. Sa halip ay may mga Pilipino pa ngang nasusuklam sa Pangulong Marcos sapagkat sila ay naniwala sa kasinungalingan ng mga dilawan. Napakalaki ng kasalanan sa bayan ng mga dilawan, mga kaibigan. Nagtaksil sila sa bayan, niloko nila ang mga Pilipino at patuloy pa rin na may mga Pilipino na nagpapalukos sa mga dilawan hanggang ngayon. Nais kong makatulong na matupad ang sinabi ng Pangulong Marcos na ang kasaysayan ang huhusga sa kanya at hindi ang mga oligarko. Kaya hayaan nating ang kasaysayan ang magsiwalat ng mabubuting bagay na iniwan ni Pangulong Marcos para sa ikabubuti ng lahat ng sambayanang Pilipino. Sa nakaraan nating video
video ay nakita ninyo mga kaibigan kung gaano karami ang ipinagawang build ng Pangulong Marcos na pinakikinabangan natin hanggang ngayon. Pagkatapos ay nasusuklam ka pa rin sa Pangulong Marcos. Sarado pa rin ang isip mo, sarado pa rin ang puso mo. Ano ang dapat mong gawin? Pwes, may payo ako sa iyo. Pakinggan mong mabuti. Hindi ba dapat kung nasusuklam ka sa Pangulong Marcos, dapat ay nasusuklam ka rin sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya? Kaya dapat ay nasusuklam ka rin sa mga legacy na iniwan niya. Ngayon, kung nasusuklam ka kay Marcos, huwag kang gumamit ng kuryente sa iyong tahanan. Dapat ay gumamit ka ng gasera o gumamit ka ng kandila. Huwag kang gumamit ng tubig na dumadaloy sa gripo ng iyong tahanan sapagkat yan ay pamana din ni Marcos. Huwag kang gumamit ng tubig sa irigasyon sa mga palayan. Huwag kang dumaan sa mga highway na ipinagawa niya. Huwag kang tumawid sa mga tulay na ipinagawa niya. Huwag kang magpagamot sa mga ospital na ipinatayo niya. Huwag kang mag-aral at huwag kang pumasok sa mga paaralan sa kolehiyo na itinatag ni Marcos. Huwag ka rin sumakay ng eroplano sa NAIA. Nagagalit ako na tawagin itong NAIA dahil ang totoong pangalan nito ay Manila International Airport. Walang anumang kinalaman si Ninoy Aquino para mapaganda at mapalaki ang Manila International Airport. Kaya nga dapat palitan ang pangalan yan at ibalik sa dati. Hindi yan Ninoy Aquino International Airport. Huwag na huwag mong kukunin ang 13th month pay mo, kaibigan, dahil yan ay may kinalaman kay Marcos. Legacy sa iyo yan ni Marcos. Huwag ka rin kukuha ng hulugan na bahay sa Pag-ibig Loan sapagkat ang Pag-ibig Fund ay pamana ni Marcos sa mga Pilipino. Ang sarap naman ng buhay mo, kaibigan. Hayahay ka ngayon dahil sa mga legacy ni Pangulong Marcos, tapos nasusuklam ka sa kanya. Ikaw ay isang virus na nagdulot ng ubo at sipon sa Pilipinas, ngunit ngayon ay matigas ka na. Isa ka ng dakilang kulangot na nakabara sa daanan ng hangin, kaya dapat ka nang kutkutin upang makahingan ng maluwag ang Pilipinas. Narito si Bongbong Marcos. Marami nagsasabi na yung panahon ng aking ama ay ang golden age of infrastructure development dahil talaga ito ay naging napakalaking prioridad ng ating pamahalaan. Dahil sa pag-uunawa na ang ekonomiya ay umaasa sa infrastruktura. Dahil kailangan ang ekonomiya ay umaabot sa lahat kahit sa kasuluk-sulukan. Walang may iwanan. Hindi pwedeng Maynila lamang ang umuunlad. Ang pinakamagandang halimbawa dyan, yung Pan-Philippine Highway. Apari hanggang Hulo. Ang sa lagi nilang sinasabi, para pinagdugtong ang Luzon, ang Visayas at sa Mindanao. Para talagang nararamdaman natin na buo ang Pilipinas, nag-iisa. Habang naman dumadami ang infrastruktura, kailangan mag-industrialize para mas gumanda ang hanap buhay, mas malaki ng ating mga negosyante dito sa Pilipinas. Kaya ipinagsama na yan yung energy development. Nagtayo ng mga malalaking dam na ginagawang hydroelectric plant. Tayo ang isa sa mga nangunguna sa geothermal production ng power. Hanggang ngayon, kasama dun sa pagdagdag ng power ay yung rural electrification. Lahat ng malalayo ay inaabot pa rin ng kuryente. Kaya naglagay tayo ng mga submarine cable mula sa Visayas hanggang sa Mindanao. Naging mataas ang electrification natin. Nasa 90+% tayo. Sa larangan naman ng edukasyon, ito ay pinakamalaking prioridad talaga ng aking ama. Unang pangangailangan ay yung pagdagdag ng school building. Kaya na-imbento yung tinatawag ng Marcos Prefab School Building. Yung prefabricated, hindi pa nauso yan noong 1967, 66. Dinala natin yung teknolohiyang yan para mas mabilis ang pagpatayo ng school building. Tapos yung training ng mga teacher, malaking bagay. Kung magaling ang teacher natin, magiging magaling ang mga graduate nila. At yan ang mga kailangan natin para pagandahin natin ang Pilipinas. Yung mga ibang lugar na walang college, nagkaroon tayo ng sistema ng University College. Ngayon tinatawag na SUC, State Universities and Colleges. Yung mga specialist institute, nabanggit ko na yung ERI, RITM na ginagamit natin ngayon, Research Institute on Tropical Medicine. Marami rin yung mga tinatawag na Marcos Scholar. Nakapag-aral sa Germany, nakapag-aral sa Amerika, nakapag-aral sa Europe, nakapag-aral sa Middle East, kung ano-ano yung naging specialization nila. At ang kanilang pambawi talaga ay tumulong sila sa pamahalaan dahil expert na sila. Noong panahon na yun, tayo ang pinakamataas na literacy rate sa Asia dahil dito sa kanyang development ng edukasyon.
Isa sa pinakamalaking prioridad nung panahon ng aking ama ang healthcare. Kaya't marami siyang itinayo mga ospital, yung heart center, lung center, children's hospital, kidney center ang tawag noon, para meron tayong specialist hospitals. Ang problema kasi hindi na tayo nakapagpatayo ng malaking ospital mula nung 85. Kaya naramdaman natin kaagad nung nag-COVID, naging mabigat ang dami ng pasyente. Naramdaman kaagad natin ang pagkukulang. Itong mga basics nito ay tinatamaan ngayon dahil sa pandemya. Yung ating food security, sino bang aakala na ang Pilipinas mag-i-import ng galunggong? Yung infrastructure natin ngayon, kailangan na nating idagdag dyan yung ating digital infrastructure. Ito yung mga bagong highway. Dahil totoo naman, yung ating mga buhay ay naging dependent na sa infrastruktura ng internet. Sa energy naman, may balita na tayo na nagkaka-brown out. Kaya kailangan makahanap tayo ng bagong panggagalingan ng ating kuryente. Isama na rin natin dyan yung mga bagong teknolohiya, yung mga windmill, kagaya dun sa amin sa Ilocos Norte, solar power. Lahat yan ay kailangan pag-aralan para madagdagan ang supply natin. Ngayon, na nandito ang pandemya, kailangan natin baguhin ang buong sistema ng edukasyon. Napakahirap nitong pagbabago na dinadanas natin dahil sa pandemya. Higit sa lahat ay kung paano natin haharapin ang pandemya, baka maulit pa. Paghandaan na natin, patibayin ang ating mga research institute, mga scientifico. Kailangan natin magtayo ulit ng mga ospital. Kailangan natin paratingin ang healthcare sa baba. Ito yung mga nakita nating kakulangan na dapat natin patibayin. Isipin natin, back to basics tayo. Balikan natin, patibayin natin ulit ang pundasyon ng ating ekonomiya. Ito ang ating dapat pinaplano para sa sinasabing rebuilding process natin na pagbalik ng ekonomiya pagkatapos ng pandemya. Magkaroon tayo ng pangarap para sa bansa. Let us have a vision for this country. Hindi lang tayo mag-survive, kundi tayo gumaganda ang buhay. Balikan natin yung nating naririnig noon na ang trabaho ng pamahalaan ay hindi lang mag-survive, kundi ay pinapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. My father had a vision, a dream for our country. And he wanted to reach that dream by building this nation up. Let us return to that concept of service for nation building. That is an idea that we in government will have to return to if we are going to succeed after this pandemic. Magiging matagumpay naman tayo kapag tayo ay magkakaisa. Sama-sama tayong babangon. If there is one thing that I think clearly sets my father apart, it's that he had a very clear vision for our country. Malinaw na malinaw ang direksyon niya kung saan niya gusto dalhin ang bansa. Lagi niyang iniisip kung ano ba pinakamagandang tutunguan ng ating bansa sa 5 taon, sa 10 taon, sa 30 taon. Saan ba tayo patungo? Yun ang laging kanyang iniisip. He viewed his work as president as one of nation building, of building up our country to make it better. That is the motivation that I think we should return into our political system. Nagsimula sa kanya ang mga pundasyon, yung mga basic na pangangailangan ng tao ay natugunan. Unang-una ay kailangan may makakain ng tao. Dahil dito ay kanyang binuo yung IRI, International Rice Research Institute. Yung research kung ano yung pinakamagandang binhi, paano ang pinakamagandang mga teknolohiya. Pinalawak niya ang irrigation system hanggang sa production. Nagbibigay ng production loan. Magpoproseso, gobyerno rin. Meron tayo dati food terminal na incorporated, yan ang bagsakan at yung mga wholesaler doon pumupunta at ang presyo ng mga bilihin mas mababa kaysa sa commercial dahil ang gobyerno ay dapat hindi pinagkikitaan yung ating mga produkto na dinadala sa taong bayan. Ang dulo nitong proseso na ito ay yung Kadiwa Center. Ito yung parang sari-sari store, yung unang malalaki pero paliit ng paliit hanggang nagkaroon pa na rolling Kadiwa ang tawag. Doon maaring bumili ng mura na pangangailangan na pang-araw-araw ng mga tao. Ganyan ang naging konsepto sa agrikultura noon. Pagtanim hanggang sa naging pagkain, tinutulungan ang magsasaka natin ng ating pamahalaan. Iyan ang ating pwedeng gawing modelo sa darating na panahon pag pinalakas uli natin ang ating agrikultura.
Sana guys, na-inform kayo sa video na i-feature natin ngayon tungkol sa mga projects na ginawa ni Ferdinand E. Marcos at itutuloy naman ni Bongbong Marcos kung sakaling manalong Pangulo ng ating bansa. At karamihan sa mga projects ni dating Presidente Ferdinand E. Marcos guys, napapakinabangan pa pala natin hanggang sa ngayon. So yun guys, kung nagustuhan niyo yung video na ito, please like, share, and subscribe, and click the bell icon para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Bye!